Makinig ka, Marbil. Binanatan ka ni Kiss. Ano sabi ni Kiss? Oo, nakakahiya. Hintayin mo yung sulat sa pagsosoli ng 45, yung natira pa sa kanya. Hintayin mo daw. Manawagan ng isang senador na dating PNP chief na mag-volunteer kayo para magbantay kay BP Sara. Si Harry Roque. Dinadagdagan na lang. Hindi nga, pero biro. Di ba? Seryosohin natin kasi marami pong kaaway si BP Sara. Marami talaga. Mga magnanakaw, mga drug lords, sama mo pa yung mga NPA. Makinig ka, Marbil. Binanatan ka ni Kiss. Ano sabi ni Kiss? Oo, nakakahiya. Kahihiya para sa PNP na hindi magawa ito. Lalo na nandito pa naman daw sila sa bansa ayon sa Bureau of Immigration. Sino yung ano? Sino daw yung nakakayang hindi pa nahuhuli? Si Alice Go. Ano yung ano? Oo, nakakahiya. Kahihiya para sa PNP. Oh, kala ko ba tinanggalan nyo na si BP Sara ng security? Dapat. Yan yung kinakatwiran nyo, di ba? Alam nyo, nakakahiya po yun. Pinagmamalaki pa nyo na, Mr. President, bakit po dehin bokeke kayo nga pala? Bakit hindi na naman kayo kumikibo tungkol dyan sa pagtatanggal ng mga security kay BP Sara? Approve, sa inyo po ba galing yung utos nyo po ba yan? Nagkusa lang ba si Marbil o utos nyo? Ewan ko po kung bakit nila kinakailangan tanggalan ng security. Hindi ba nila naisip yun pag may nangyari kahit hindi sila may kagagawan, sila pagbibintangan? Ang dami pong kalaban, yung mga nagsasabi na na bakit nangangailangan. Ang dami po nilang kalaban. Hindi dahil sa hindi sila mahal ng tao. Kaya sila minahal ng tao. Di ba? Dahil yung gustong mga kalaban ng tao, yung mga magnanakaw, paulit-ulit ako dyan sa mga magnanakaw, baliktad na po ngayon, Boss Buds. Ang mga merong masamang records ang pinapakinggan nila. Mga hayop. Tonix, thank you very much sa 500 yen. Ako rin eh. Kahit papano si PBBM, hindi ko pinagtatanggol yan. Siyempre, ikaw ang pinakapinuno niyan. Kaya lang, kung siya lang ang masusunod, sa tingin ko, hindi niya iuutos yun. Alam niya yung, ano niyan yung sa politika eh. Di ba? Nananahimik si BP Sara. Kayo, bigay ng ayuda, project ng project, naghanda ng matindi sa zona. Meron pang isang sausaw na masarap tirahin eh. Okay, eto asikasuhin nyo, yung mga hindi nyo mahuli-huli. Balikan natin si Roque. Alam nyo kung bakit sinasabi ni Roque na baka may mangyari? Una ito. Yung security na hindi katiwa-tiwala. Hintayin natin si BP Sara kasi may pahayag siya na ano eh. May pahayag si BP Sara na hintayin mo yung sulat sa pagsosoli ng 45, yung natira pa sa kanya. Hintayin mo daw. Okay. At saka ngayon grabe po. Hindi lang po yung mga nagbo-volunteer na maging security. Kasi sabi ni Bato, walang sweldo eh. Ang mga OFW po, ang dami raw sa, hindi ko pa nakikita yung page ni Jason sa. Ang dami raw po nagpe-pledge ng mga OFW na nagpe-pledge sila para makasweldo itong mga volunteer. Imagine niyo, di po ba nakakahiya? Hindi po ba nakakahiya yun na nagbo-volunteer yung mga OFW natin para may maipansweldo sa mga volunteer na magsisecure? Pati po mga MNLF kanina, nagpahayag na po, willing sila. Grabe, no? Anong uri ng gobyerno yan? Kung ako sa gobyerno, mahihiya talaga ako eh. Nakakahiya. Kinakailangan pang manawagan ng isang senador na dating PNP chief na mag-volunteer kayo para magbantay kay BP Sara. Yun talaga, doon nakakahiya po yun. Okay, eto pa ang sinabi ni Roque. Bakit tinuturing na kalaban ng ating Vice President samantalang siya ang pangalawang pinakamataas na opisyalis? Yung
katunggali na si Lenny noong panahon ni dating President Duterte, ang alam ko dyan, ni minsan, hindi yan tunuring na banta para i-casing ang kanyang pamamahay. Walang naganap na casing kay Lenny Robredo. Understandable naman yun. Attorney Harry Roque naman. Yung ba naman si Lenny Robredo? Ha? Yung ba naman si Lenny Robredo? Sasabihin mo na banta yan. Katawa-tawa naman kung magiging banta yan. Spaghetti nga, hindi matimpla ng matino. Namimigay nga ng panlugaw, ilulugaw. Sachet na lugaw. Mas mahal pa yung panggatong doon. Ano, isang tasang lugaw kasama patis. Sa tingin mo magiging banta ba yung si Lenny? 4x40 nga. Natawa ako rito kay Rocky. Hindi ko kasi nabasa yan. Si Lenny daw hindi tinuring na i-casing ang kanyang pamamahay. Yun po, dun po ako nagulat eh. Sa sinabi ni BP Sara na kinikasing yung bahay, sinosurveillance. Ganun po ba kayo mag-treat ng inyong mga political opponent? Demokrasya po tayo. Normal lang po na mayroong tinatawag na oposisyon. No? Bakit po nyo isusurveillance yung mga bakit daw nagtatali yung mga DDS? Di wag kayo manos mo. Alam niyo po, pasimplihin niyo po buhay niyo. Nag-enjoy din kasi kayo eh. Kaya nyo pinanonood, nag-enjoy din kayo sa mga banatan, di ba? Banatan natin yung matunay na kalaban. Ayan na naman. Alam mo, ES. Tama na intriga, ES. Kung ayaw mo nang nagbabanata, huwag ka manood. Ganun lang po yun. Napatawa ko kasi hindi ko nabasa to kanina eh. Ang akala ko yung casing lang ng bahay ni BP Sara. Yung pala ang sinabi niya rito. Ayan o. Saan naman yun? Ayan, panahon ni Lenny. Yung katunggali na si Lenny nung panahon ni dating President Duterte, ang alam ko dyan, ni minsan hindi yan tinuring na banta. Siyempre hindi mo ituturing na banta eh, putya. Paano may tuturing na banta yun eh? Spaghetti. Tuloy natin. Nandyan din siyempre yung usap-usapan na dahil siya ay idinawit ng mga teroristang CPP-NPA sa kaso nakabinbin ngayon kay dating President Duterte sa ICC, mukha at lumalabas alinsunod dito sa revelation na kinikasing ang bahay niya, mukhang talagang may intensyon na ipakulong ang mag-amang Duterte. O siyempre, dinagdagan na lang ng kwento niya. Si Harry Roque, dinadagdagan na lang. Hindi nga, pero biro, di ba? Seryosohin natin kasi marami pong kaaway si BP Sara. Marami talaga. Mga magnanakaw, mga drug lords, sama mo pa yung mga NPA, etc. etc. Siyempre, yung mga nasa gobyernong magnanakaw,